Yes, hello po mga kasundo. Narito naman po ako, si Kuya Bari, para sa isa na namang kwento. Yes, hintayin lang natin ang ating mga kasundo para sabay-sabay tayong mapakinggan ito. Kamusta po? Kamusta ang inyong gabi? Ready na po ba kayo sa bagong kwento? Nahalungkat ko lang ito, medyo matagal na rin to. At maiksi lang naman itong kwentong ito. So last 35 seconds, hintayin lang natin ang iba pa nating mga kasundo para sabay-sabay tayo sa bagong kwento. Kamusta naman kayo dyan? Okay ba kayo? At ako ngayon ay medyo nagpapahinga lang. Katatapos lang po ng work. At ready na sa bagong kwento. Sa mga gustong mag-chat po, pwede po kayo mag-chat para sa inyong mga reactions. Ready na ba tayo? Paki-comment naman po kung okay ang ating audio, kung mahina or malakas, sakto lang. At tayo'y may bagong kwento ngayong gabing ito. Alright, pwede na natin sigurong simulan in a while. Alright, simulan na natin ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Mario at nakatira dito sa bayan ng Tandag, Surigao del Sur. Isa po akong dating manlalako o naglalako ng manok. Ito po ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Taong 1980 nang mangyari po ito. Panahon pa nang ang kabuhayan namin ay umaasa lang sa paglalako ng pinausukang manok. Kasama ko noon ang aking ama at dalawang tiyo. Sa trabahong iyon namin nabubuhay ang aming pamilya. Hindi po ito madali dahil araw-araw kailangan naming bumiyahe sa mga karatig baryo. Kahit minsan ilang araw kaming wala sa bahay. Ang mga manok namin ay pinapausukan at nilalagyan ng pampalasa bago po namin ito ibinebenta. Gustong gusto ito ng mga tao dahil iihawin na lang nila ito pag uwi nila. Sa kabila po ng hirap, malaking tulong po ito sa amin, Kuya Bari. At sa pagkakataong iyon, nakatulong akong mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid kong babae.
Sa tuwing nakakauwi kami, madalas wala nang tanong ang aming ina, pati ang aking mga kapatid. Parang alam na nilang ligtas kami. Pero Kuya Bari, ang totoo, bawat biyahe namin ay may kasamang panganib. Hindi lang magnanakaw o mga hayop ang aming iniiwasan, kung hindi pati mga nilalang na sinasabi ng mga matatanda. Walang iba kung hindi ang mga aswang. Noong una hindi ko yun pinapaniwalaan, pero ilang beses ko na ring nasaksihan ang mga kakaibang pangyayari sa aming paglalakbay. May mga pagkakataon na habang nasa daan kami, may naririnig kaming kakaibang mga tunog sa itaas ng puno at parang malalakas na hampas ng pakpak. Minsan parang may mga matang nakamasid sa dilim. Pinipili ko na lang manahimik dahil ayaw kong mag-alala ang pamilya ko. Sabi nga ni tatay, mas mabuti nang huwag pag-usapan ang mga ganoong bagay para hindi tayo habulin ng malas. Isang araw, sinabi ni tatay na pupunta kami sa San Rafael. Isang baryo po itong malayo sa amin. 2 araw ang lalakarin papunta roon. Kaya't maaga kaming umalis. Dala ang mga kalabaw na may kargang mga manok. Ang buong akala ko noon, Kuya Bari, ay magiging maayos ang aming pagbiyahe. Pero habang tumatagal, napapansin kong may mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik lamang na nakatingin ito sa amin. Hindi sila kumikilos, ngunit ramdam na ramdam kong sinusundan nila kami ng tingin hanggang sa mawala na sila sa aming mga paningin. Pagdating ng gabi, nagkampo kami sa gilid ng kakahuyan. Tahimik ang paligid, ngunit hindi mapakali ang loob ko. Habang nagbabantay ako, Kuya Bari, narinig ko ang mahina ngunit malakas sa loob na kaluskos na mga dahon. Feeling ko may nagmamasid. Napatingin tuloy ako sa taas at doon ko unang nasilayan ang kakaibang anyo. Isang nilalang na may mahahabang pakpak, nakalutang sa dilim. Sa tindi po ng takot ko, pumikit na lang ako at nagdasal ng taimtim. Pagdilat ko, wala na ito. Akala ko guni-guni lamang, pero mula noon nagsimula na ang mga gabi ng kaba at misteryo sa bawat biyahe namin. Hindi ko pa alam noon, yun na pala ang simula ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Lumipas ang ilang linggo, nagpatuloy kami sa paglalako. Sa bawat biyahe, parang mas dumarami ang mga kakaibang nararamdaman ko sa aming dinadaanan. Madalas akong giniginaw kahit tirik na tirik ang araw. Sa gabi naman, laging parang may mga matang nakamasid mula sa kawalan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro pagod lang ito. Pero ang totoo, sa kaloob-looban ko, alam kong may kakaiba. Bago kami umalis muli patungong karatig baryo ng San Felipe, napansin kong abala si tatay sa paghahanda ng bawang. Mga bawang. Noon ko lang po siya nakitang ganoong kaseryoso. Sabi niya sa akin, baka kailanganin daw namin iyon sa aming biyahe. Pero hindi na niya ipinaliwanag pa ito sa akin. Maaliwalas ang umaga nang kami ay umalis. Tatlo lang kaming sakay ng kalabaw. Ano ba to? Ng kaangga. Okay? Ako, si tatay at ang tiyo kong si Ruben. Kuya Bari, habang umaandar kami, napansin kong may ilang lalaki sa daan na nakatigil at sila'y nakatingin sa amin.
Napansin ko, mapuputla sila at parang walang emosyon ang kanilang mga muka. Nang mapalapit kami, nakita kong may mga luhang dugo na tila dumadaloy sa gilid ng kanilang mga mata. Sa takot ko, ibinaling ko ang paningin ko sa kalsada. Nagkunwaring wala akong nakita. Pero nang lumingon akong muli, wala na sila roon. Para bang nalunod sa hangin ang kanilang mga anyo. Nang sumapit ang dapit hapon, napansin kong parang nag-iiba ang ihip ng hangin. Ang mga ibon ay sabay-sabay na nagliparan papalayo at ang kalangitan ay unti-unting nagdilim kahit hindi pa gabi. Doon ko na naramdaman ang bigat sa dibdib. Isang pakiramdam na may masama kaming sasalubungin. Habang papalapit kami sa makitid na daanan, tila ba may malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Tanging lagitik ng gulong ng kangga ang maririnig at bawat paghinga ko ay mabigat. Para bang may kasabay na panaghoy sa hangin. Pagsapit ng gabi, huminto kami sa ilalim ng punong mangga para magpahinga muna. Habang nakahiga po ako, napansin kong tila may mga yapak sa paligid. Mabibigat na yabag, mabagal at parang sinasadyang ilihim ito sa amin. Hindi ko mapigilan na kabahan ako, Kuya Bari, kaya tumayo ako at tinignan ang buong paligid. Sa malayo, may parang hugis tao na kumikilos sa likod ng mga puno. Payat, matangkad at parang lumulutang. Nang parang biglang kumidlat, doon ko naaninag at nakita ang halimaw. Kitang-kita ko ito, isang nilalang na may mahabang buhok, pulang mata, bibig na puno ng ngipin. Nakatitig ito sa amin habang nakayuko. Para itong hayop na nag-aabang ng tamang oras. Napaatras ako at agad kong hinawakan ang krus na nakasabit sa aking liig. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin kaya nagdasal na lamang ako ng paulit-ulit hanggang sa unti-unting nawala ang anyo sa dilim. Hindi ako makapaniwala. Ano yun? Halimaw? Aswang? Nang umaga na, pilit kong pinagpatuloy ang biyahe na parang walang nangyari. Ngunit sa loob-loob ko lang, alam kong hindi iyon isang panaginip. Simula nun, dala ko na palagi ang bawang sa bulsa ko bilang tanging sandata sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Ang di ko lang alam, ang mga kakaibang palatandaang iyon ay babala pala sa mas malagim na pangyayaring naghihintay sa amin sa susunod naming biyahe. Nang sumapit ang buwan ng Nobyembre, muli kaming bumiyahe patungong San Felipe. Bitbit namin ang halos 50 pirasong pinausukang manok. Maganda ang panahon nang umalis kami kaya kampante kaming tatlong mag-aama. Ngunit habang papalapit kami sa dulo ng kagubatan, napansin kong biglang naging mabigat ang paligid. Wala kahit anumang huni ng mga ibon at ang hangin ay parang amoy bulok na karne. Naramdaman kong unti-unting nanindig ang balahibo ko. Pilit kong hindi pansinin ito pero habang umaandar kami, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na presensyang parang nakasunod sa amin. Nagsapit ng hapon, isang lalaki ang sumalubong sa amin sa daan. Hindi ko siya kilala, ngunit kakaiba ang tingin niya. Parang kilala niya kami. Tahimik lang itong nakatayo at nang makalampas kami,
ramdam kong nakamasid pa rin siya sa aming likuran. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng mga tao na tila sabik bumili sa aming mga paninda. Ngunit may ilan sa kanila na parang naiilang sa amoy ng usok ng aming mga manok. May isang lalaki pang sumigaw, galit na galit, sinabing amoy bawang daw. Napalunok ako dahil alam kong iyon ang mga bawang na itinago ni tatay bilang proteksyon namin. Sa isip ko lang, kung ayaw nila sa bawang, baka may mas malalim na dahilan. Ilang sandali pa, lumapit sa amin ang isang lalaking mayaman na taga roon. Binili niya lahat ng paninda namin at inalok pa kaming tumuloy sa kanyang bahay para doon na daw magpalipas ng gabi. Nagtinginan kami at dahil pagod na rin kami, pumayag po kami. Pagdating namin sa bahay niya, maganda po ang bahay niya. May malawak na bakuran at mataas na bubong. Pero pagpasok namin, ramdam ko agad ang kakaibang presensya, ang kakaibang lamig sa loob. Parang nakamasid. Parang may nakamasid mula sa dilim ng kanilang kisame. At habang inihahanda ng mga kasambahay ang aming pagkain, inilabas ko ng palihim ang mga natirang bawang sa bulsa ko at agad kong inilagay sa paligid ng aming kangga at sa bulsa ng aking pantalon. Kinagabihan, habang lahat ay nakahiga na, bigla akong narinig ang mga yabag sa hagdan. Mabigat, mabagal at may kalansing ng bakal. Humigpit ang hawak ko sa aking bawang. Maya-maya pa, may narinig akong mahinang tinig. Parang mga nilalang na nag-uusap-usap, ngunit hindi ko maintindihan ang kanilang lingwahe. Hindi ko maintindihan ang wika. Tapos sumabay ang mga kaluskos ng kuko sa sahig. Dinig na dinig ko. Si tatay agad na bumangon. Hawak ang kanyang sundang at tumayo sa may pintuan. Nang tumahimik ang paligid, bigla siyang sumipa sa pinto at binuksan ito. Sa labas, wala naman kaming nakita pero naroroon ang amoy ng dugo, pati ang usok. Mabilis naming binuksan ang bintana at nakita namin sa ibaba ng bahay ay may mga taong nakatayo. May mga daladalang sulo at nakatingala sa amin. Gulat na gulat kami dahil kitang-kita naming mapuputla sila. Parang mga walang buhay. Sa pagitan nila may isang nilalang na nakabalot ng itim na balahibo. Malaki ang kanyang pakpak at pulang-pula ang kanyang mata. Nang mapansin nilang may bawang sa aming paligid, bigla silang umatras, umungol na parang mga hayop. Sa takot, nagdesisyon si tatay na tumalon kami sa bintana para tumakas na. Habang bumabagsak kami, naramdaman kong may humablot pa nga sa aking paa. Isa sa mga nilalang ang kumapit sa akin. Mabuti na lang at mabilis akong nahatak ng tiyo kong si Ruben at pinagtataga niya ang kamay ng nilalang hanggang sa ito'y bumitaw. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon, Kuya Bari. Pinutol ang tali ng mga kalabaw at pinaharurot ang kangga papalayo. Habang lumalayo kami, naririnig pa rin namin ang mga iyak, ang ungol ng mga nilalang sa likod namin. Pero hindi sila nakalapit dahil sa mga bawang na nakasabit pa rin sa aming kariton. Nang tuluyang pumanatag ang paligid,
Saka ko lang naramdaman ang hapdi sa aking binti. May sugat. May sugat na malalim na halos umabot na sa aking buto. Umagos ang dugo at tumagal ng halos 2 taon bago tuluyang maghilom. Simula noon, Kuya Bari, hinding-hindi na kami bumalik pa sa lugar na ito. Hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang usok ng pinausokang manok, bumabalik pa rin sa isipan ko ang gabing halos ikamatay ko. Hindi ko man lubos maipaliwanag, pero alam na alam kong totoo ang mga nilalang na ito. At habang ako'y nabubuhay, hinding-hindi ko na kakalimutang magbaon ng bawan sa aking biyahe. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mapagbigyan niyong mabasa sa inyong channel. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Mario. Maiksi yung kwento ni Mario pero maraming pangyayari, no? Nakakatakot talaga. Anyway, anong sa palagay niyo mga kasundo? Bakit natatakot ang mga aswang sa bawang? Comment nyo nga. Siguro ayon sa paniniwala, ang bawang ay simbolo ng kalinisan at liwanag. Ang amoy nun at espiritual na energy nito ay nakakapagpataboy ng mga masasamang nilalang dahil sinasabing nasusunog ang kanilang kaluluwa dahil sa amoy o sa presensya nito. Sa kwento po ni Mario, totoo kaya ang nakita niyang mga nilalang o bunga lang ng pagod at takot? Pwedeng totoo pareho, no? Kapag sobra ang takot mo, mas nagiging sensitibo tayo sa mga energy sa paligid. Pero kung pare-parehong nakakaranas sa iisang lugar, malaki ang possibility na may kakaibang nilalang talaga roon. Bakit kaya hindi agad naniniwala ang tatay ni Mario sa mga nakikita ng kanyang anak? Alam niyo mga kasundo, madalas sa mga probinsya, mas inuuna ng mga matatanda ang praktikal na aspeto, trabaho at kita, kaysa sa takot. Kaya kahit may nararamdaman silang panganib, pinipili nilang wag maniwala para hindi masiraan ang loob. Tanong, ano ang simbolismo ng pinausukang manok sa kwento? Mga kasundo, ang pinausukang manok ay maaaring sumisimbolo sa sakripisyo at kabuhayan ng pamilya. Ngunit sa kabilang banda, ito rin na isang naging daan upang makasalamuhan nila ang kasamaan na nakakubli sa anyo ng karaniwang tao. Katakot. Sa parte ng kwento kung saan inalok sila tumira sa bahay ng mayaman, ano kaya yung motibo doon, no? Ano ang motibo ng taong nag-alok sa kanila? Maaring pain lamang sila ng mga aswang. Ginamit ng lalaking iyon ang kabaitan bilang bitag upang maipon sa isang lugar ang mga tao na gusto nilang kainin o saktan. Imagine, binili nila yung mga binebenta nila, no? Siyempre ganado naman yung mga tao dahil nabili yung mga tinda nila. Kaya madali silang naakit. Isa pang question, bakit kaya hindi inatake ng mga aswang ang mga kalabaw? Sa mga kwentong bayan o kwentong baryo, ang kalabaw daw ay itinuturing na malakas na espiritu ng lupa. Madalas daw takot ang mga aswang sa mga hayop na may ganitong simbolismo dahil pinoprotektahan daw ng mga anito o espiritu ng kalikasan nito. Weird, pero something special. Kung ikaw si Mario, babalik ka ba sa baryong iyon? Marami ang sasagot ng hindi.
Pero siguro may ilan ding magsasabing oo kung dala ang paniniwala at sapat na proteksyon, pwede siguro. Sa mga ganitong uri ng kwento, minsan kailangan harapin ang takot para tuluyang matahimik. Ika nga challenge your fears. Tama ba? May aral ba tayong nakuha sa karanasan ni Mario? Malaki. Huwag maliitin ang mga babala ng ating kutob. Minsan, ang pakiramdam ng panganib ay hindi guni-guni, kundi isa itong mensahe ng ating kaluluwa para iligtas tayo sa kapahamakan. Paano kaya nagbago ang pananaw ni Mario sa mga kwentong aswang pagkatapos ng karanasang ito? Siguro mula sa pagdududa, naging paniniwala ito. Ang dating ordinaryong mga ngalakal ay natutong igalang ang mga bagay-bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa panahon ngayon, naniniwala pa rin ba kayo sa mga aswang, mga kasundo? Maaring yung iba hindi, pero marami pa rin ang nagsasabing may mga nilalang na nananatili sa dilim. Maaring hindi sila tinatawag na aswang, pero ang kasamaan at takot na dulot nila ay patuloy pa ring umiiral sa iba't ibang anyo. Nakakatakot pero may mga aswang kasi na kaya nilang tumitig ng diretso sa'yo. Kaya nilang makisalamuha or kahit umaga kasama natin sila. Nagpapanggap lang silang parang tao, normal na tao, pero sa totoo lang part yun siguro ng kanilang pain para madali kang mabiktima. Maraming salamat po mga kasundo. Ito po si Kuya Barry na muling nagsasabing God bless po sa lahat ngayon ng nakikinig at nanonood dito sa ating live stream. Marami pa po tayong kwento na pagsasaluhan. So mula po dito sa Ang Sundo Horror Story Studio, maraming salamat po and mag-ingat po tayo lagi. Magandang gabi po sa lahat. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.